Pisces, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for October 14 to 20, 2024. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see what's coming to you, Pisces. October 14 to 20. Pisces. Higher power. Wow. Your third eye chakra is opening. So, maaring ngayon, mapapansin nyo, Pisces, mas lalo kayong nagiging sensitive, no? Sensitive pagdating sa inyong instinct, sa inyong intuition. Ang bilis ng pakaramdam nyo, ang lakas ng pakaramdam nyo. Yung tipong alam nyo agad if there is something wrong or merong feeling off about someone, about a situation. So, very powerful to kasi ito yung guide ninyo no? Yung higher self ninyo is going to be your guide in making a decision. You're also having this spiritual awakening. Mas nagiging ngayon, malawak yung pananaw mo, yung pangunawa mo sa mundo about what's happening in the world. So let's see what else. You have a message in a bottle. Pwedeng meron ka matatanggap na message, tawag, email, any type of message galing sa ibang lugar, malayong lugar. Oo. I also see this can be an information or matutuklasan kang information from your past. Kumbaga matagal na. Oo. Na hindi ka aware for a very long time and then ngayon, malalaman mo ng katotohanan. Yung parang hindi naman mag-resonate yan para sa lahat, but this was, I feel like, tinago to sa'yo ng matagal na panahon. Let's say, yung parents mo, no? Example lang naman, no? But pwedeng mag-resonate sa iba. Hindi mo, kumbaga, hindi mo alam na hindi pala sila yung totoo mong parents, yung mga ganon. Na malalaman mo na hindi pala yun yung hindi pala yun yung talagang totoo. You get what I mean? So, medyo something serious about your situation. Pwedeng sa'yo to, tungkol sa'yo, or sa ibang tao na malapit sa'yo. Or, oh my God, Pisces, oh. Tapos biglang orphaned. Oo. Yung iba lang naman, pwedeng matutuklasan nyo na ampun kayo or hindi sila yung biological parents nyo. Or maaring, if alam nyo naman, you will learn something about your past, like yung biological parents mo, malalaman mo kung sino sila, anong nangyari sa kanila, ganon. And you will feel parang, kasi it seems like this person is so sad tungkol sa nalaman niya. Parang, feeling niya hindi siya belong. Parang, yung place na kinalalagyan niya ay hindi akma sa kung sino talaga siya at ano talaga siya. Like, example, ikaw ay isang introvert, pero napunta ka sa grupo ng mga extrovert. Di ba? Nakaka-stress yun kasi extrovert sila. Oo. So, ganong tipo ng energy. So, maaring meron kayong mga gagawin para makaalis kayo sa ganyang sitwasyon. Okay, your overall energy. The Seven of Pentacles. Waiting for fruition. Yung iba sa inyo naiinip. Naiinip kayo sa estado ng trabaho, ng career nyo, or ng project nyo. Parang hindi nyo nakikita agad yung resulta ng pinaghirapan ninyo.
it takes a lot of patience, no, bago nyo makuha yung success or yung resulta ng pinagtrabahuhan nyo. Let's say, for example na lang, yung mga bagong gawang YouTube channel, 'di ba? So, pag nag-start ka naman sa YouTube, talagang wala kang subscribers. So, you really have to work and create contents, put it out there para makapag-gain ka ng subscribers. At hindi lang yun, kailangan mo i-promote, 'di ba? Para mas marami nakakaalam. So, effort talaga. So, hindi siya agad-agad mano-notice. Hindi siya agad-agad ah, magiging successful. Kumbaga, it's a process na kailangan mo pagdaanan. So, you have to be patient, no? Para at least makikita mo talaga yung resulta ng pinaghirapan mo. Your challenge is the Page of Pentacles. Yung iba kasi sa inyo, parang pagtanim nyo pa lang, gusto nyo na agad makita yung bunga kinabukasan. Oo. Ba, nagnegosyo ka ngayon. Gusto mo agad malaman kung next week ba, kumita na ba ako. O, kumbaga, hayaan mo munang huminga yung project mo, yung trabaho mo, yung business mo. Yung iba naman sa inyo, maaring ang challenge is meron kayong sisimulan na proyekto, business, trabaho, na hindi pa kayo ganun kasigurado, pero excited kayo, kaya sinimulan nyo na. Mag-ingat sa ganon. You have the 10 of Wands for your opportunity. Marami kang kailangan gawin. Marami kang task, nakakapagod na task. Pero kahit na marami kang kailangan gawin ngayong week na to, pagsabay-sabayan, kaya mo siya. Kayang-kaya mo na matapos. Your blessing is the Queen of Wands. You're going to be very creative. Kumbaga, yung creativity mo, this will bring a lot of money, resources, abundance in the future. Oo, kaya kung ano man to hinihintay mo na lumago, mag-improve, mag-expand, just be patiently waiting, o wait patiently, ganon. Hintayin mo lang. Siyempre, tuloy-tuloy ang efforts. Kasi malalaman mo na lang yan, uy, ayan na pala yung hinihintay mo. Money, career, finances, 4 of Pentacles, and 6 of Pentacles. It's all going to be worth it, okay? Pagdating sa career path ninyo, kasi ito yung critical na sitwasyon sa pagtatanim. Example lang, no, nagtanim ka, yung pagtubo niyan, yun yung kailangan, yung proseso ng pag-aalaga. Kasi hinihintay mo lang dyan na magbunga siya. So once na magbunga siya, makukuha mo agad yung fruits ng iyong pinaghirapan. So don't worry. Magkakaroon din ng stability sa iyong finances, career path. Also, if you need help, no, merong handang tumulong sa inyo. Oo, so huwag kayong mag-alala. Your love life. Nako, yung iba sa inyo, pwedeng magkaroon ng challenging situation sa inyong love life. Merong the Tower, the Two of Wands. Maaring may magsiselos, no? Because someone is attracted sa isang person. So, pwedeng meron nagkakagusto sa person mo, at itong person mo in-entertain naman. O di syempre, magsiselos, pwedeng mag-away. You have the Sun and Pisces in the 12th house. I feel like ito yung sinasabi ko sa inyong third eye, no? Na mag-open. Kaya magiging malakas yung instinct ninyo eh. Minsan mahirap rin pag malakas masyado yung instinct kasi parang nagiging creepy na sa iba kasi yung iba, let's say for example, merong person na nagloloko. No, someone is cheating on someone. Tapos yung other person, yung person na yun, ay malakas yung ang kanyang instinct. Tapos sasabihin niya, siguro may ka no, may iba ka na no. Pero magugulat siya kasi, bakit alam niya? Di ba?
Pero itatanggi talaga, i-gaslight pa. So, you have the sun in Aquarius in the 11th house. Yung iba kasi sa inyo rito, maraming friends or marami kayong connections. So, pwedeng iba sa inyo kayo yung pinagseselosan. Yung person nyo nagseselos sa mga taong nagiging malapit sa inyo. Pwedeng kaibigan mo, nagkakagusto sa'yo. Oh, diba? Rituals. Study yourself with simple rituals. Do the dishes, fold laundry, water the plants, make a cup of tea, let wisdom sneak up on you. So, ito yung, may enjoy mo yung mga mundane things na, mga simpleng bagay na ginagawa mo sa bahay. You will enjoy it. May enjoy mo siya kasi, kumbaga yun yung time na nakakapag-relax ka. Oo, yung iba, yung mga gawaing bahay, relaxing para sa kanila. Oo. So, that is your reading, Pisces. Thank you so much. Bye.